ako si Amelita Castillo na nais ko lang po ipaliwanag yung tradisyon sa pagkakasal namin mga katutubo. Ang tunay pong tradisyon ng katutubo ay kung nagkagustuhan ng isang babae at saka isang lalaki, yung isang dalaga at isang binata, ay magliligawan sila. Tapos po itong lalaki magtatapat sa sariling magulang niya. Iyon na po, magbubunga na rin po ng kanilang pagkakaisa na buong angkan ng lalaki na pupunta sa may babae. Ito na po yung pamamanhikan. Tapos po pag ito ay dumating na sa angkan naman ng babae, ay mag-uusap-usap na po kung ano yung pagkakasunduan nila para magkasama itong dalawang bata. Kung ano po ang napagkasunduan ng dalawang pamilya, yun na po yung itatakda yung araw. O mayroon din pong mga magulang na itinatakda pa sa panunuyo. Pag sinabi sa aming mga katutubo na mayroon pang panunuyo ng isang binata, yun po ay kikilos muna sa bahay ng may babae na wala yung humpay, basta doon lang siya kumikilos habang hindi dumadating yung takda. Po, umiigib ng tubig, ganun po yung lahat ng pangangailangan. Kung may trabaho siya, bibili siya ng bigas, iuwi sa may magulang ng babae. Ganun po yung paninilbihan sa amin. Hanggang sa dumating na po yung kasunduan naman ng magulang ng isang babae at saka isang lalaki, dumating na yung takda na sila ay kakasal. Yun na po, kung ano rin po yung napagkasunduan ay hahanda, dala na rin po yun yung magulang ng lalaki. Tulad ng mga baboy o kaya manok, ganon din po yung mga kambing. Kung ano po yung kanilang napag-usapan sa araw pong naitakda, siya pong idadating ng magulang ng babae. Nadidepende din po sa pag-uusap nung oras na pamamanhikan, kung isang araw lang po. Tapos po pag nakasal sila, itong dalawa, pag nakasal na po sila, meron din pong tinatawag ang mga katutubo na lipat. Ito po ay dadalahin na sa parte ng mga may lalaki. Doon po abutin po siya ng mga 4 na gabi bago po sa uli sa magulang. Tinatawag na lipat sa lalaki muna. Yun nakadepende yun hanggang 5 gabi lang po. Noon po nung araw sa amin sa mga katutubo, ang kasal po talaga namin, magkasundo lang po yung dalawang pamilya, tapos pag-araw ng kasal, yun lang pong mga lupon, yun lang po ang pinaking parang judges nila kung ano. Opo, pag-witness po nung kasal po nila. O, yun po ang tunay na kasal sa katutubo na walang halong pastor, walang halong ano. Basta sa kasal ng katutubo na pure na tinatawag, ay hindi po gumagamit ng mga Tagalog. Basta po pag nagkasundo yung dalawang pamilya, sasamahan lang po nila ng mga 3 lupon, iyon na po. Tatapos na po yung kasal. Ginagawa po namin pag nakasal sa sariling kasal namin, ang ginagawa namin para magkaroon ng marriage contract, ipapakasal pa namin sa bayan. O hindi man sa bayan may aahon sa amin, yun ang magkakasal sa amin para po makakuha ng marriage. Pero sa kasal po namin katutubo, kailangan lang po mga 3 lupon, 4 na lupon kaharap, iyon. Ayos na po yung kasal namin. Ayon sa pagkasunduan ng dalawang pamilya, meron din po silang tinatawag na sabitan. Halimbawa po, ako yung lalaki, tapos si ma'am yung babae. Ang kan ko po ay magsasabit diyan sa babae. Ang kan po niyang babae magsasabit sa aking lalaki. Ano po yun? Pera? Ganon? Pera po yun, pera. Upo lang sila halimbawa at lalakad na yung kinasal. Magkaakaya na sila. May umuupo sa daan na hindi iyon kayang lagpasan kung hindi mo aabutan ng pera. Yun po yung tunay na tradisyon namin. Wala man sa daan, pero dun sa may uupuan nila meron. Na yung pinaking matatanda naming mga lupon. Doon silang kasabihan si nanay na yung matatanda. Ang dati pong damit daw nila nung kinakasal nung nakaraan nung mga ninuno ay balat lang po ng kahoy. Tapos may parang yung dahon na yun laang daw po. Napansin ko nga po sa mga kasal namin sa ngayon, parang nawala na yung tradisyon, pero pwede naman naming balikan na yung talagang kultura namin na hindi dapat kalimutan basta-basta.
May mga ano po ba kayo, yung mga pamahiin bago ikasal? Meron din po yung katulad ng bawal parang ano na yung parang excited na tapos isusuot na yung damit. Yun po ay bawal din sa amin. Kasi po ang kalimitan sa mga ganoong bagay, ang sabi ng matatanda ay masama daw po isuot yung damit pang kasal. Pag hindi pa, kahit po nakatakda na yung kasal, bawal din po yung isuot. Meron din pong tradisyon ng katutubo. Ang lalaking ikakasal hindi pwedeng tumulong ng pag-igibma ng tubig. Hindi din po pwedeng tumulong magtirik nung parang bahay na kanilang pagkakasalan para pumutol ng kahoy at itirik. Iyon bawal din po yun. Kasi po yun ang pangunahing bawal sa katutubo na tutulong ang lalaking kakasalin at ang babaeng kakasalin bawal din pong mag-urong. At bawal po siyang umigib dito sa pagkakasalan sa kaniya. Iyon po ay sinabi lang po sa amin ng matatanda na iyon ay kinagisnan po namin dahil minsan po parang hindi mapapaayos yung kanilang pagsama. Minsan din po na parang magkakasakit. Ganoon yung linalaman ng pamahiin. Kailangan po kung mayroong regalo sa kinasal sa amin, sa katutubo, para din po yung bisyo namin na nganga, ay huwag magre-regalo ng pagnganga na kulang. Kailangan po kumpleto siya. Ganon din po yung ibig sabihin kung halimbawa magre-regalo ka ng bigas, kailangan may kaldero at pinggan, mangkok at saka baso. Kailangan din po kumpleto yung bigas na para sa kanilang dalawa. Yun din po yung talagang pamahiin sa amin. Halimbawa naman po pag sa higaan naman, dapat may banig, unan, at kumot. Ganun po pala dapat. Talagang tradisyon, hindi naman katulad nung binanggit ko na ano talaga, yung sumusunod lang sa sasabing para kumpleto yung pamilya nila. Wala namang ikaani na kamukha nung binanggit ko kanina na para magkakasakit sila o kaya magkakasira yung kanilang pamilya. Hindi naman po. Kailangan lang po na kumpleto. Ano nga titugtog? Ayan tingin pa sa akin ating pagpawalan. Yan ang uubos ay sa pamilya natin. Ayat kami tungawin, andito kami at natitirinuhan. Ay, natanggap magdalit ang siyang nakayan. Ay, sa kabisa. Natanggap magdalit ang siyang nakayan. Nang mga kinasama ni Sarona at mga nagungan ni Hamidun at Monica, sila ang makarapin para kanila upo na sila sa kanilang uruan. Ng Diyos, maliban na lamang sa panahon ng kamatayan. Na sila po ay magsasama sa hirap at ginhawa at anuman po, Panginoon, ang mangyari sa kanilang buhay, sila po ay magkakaroon po ng pagkakapatawaran sa kanilang buhay upang lumawak pa ang kanilang pagsasama po, Ama. Gimar, Saksi, Monique. si Monique, na ayon po, Panginoon, binabasbasan sila na sila po ngayon ay mag-asawa na. Sa pangalan ng Jesus na napako sa krus ng Panginoon, halikan po ng lalaki, ng babae. Sabi, bilang tanda ng pagmamahal. Tanggalin ang kamay. Tanggalin ang panyo.
Sige.